Love Serye TV. My Ex Punishment. Tunghayan na po natin ang ikalawang bahagi. Tanging Black Hills ko lang na nagbibigay ingay sa marmol ng sahig ang naririnig ng mga oras na yon. Nang marating ko ang dulong hallway at nasa tapat na ako ng pintuan, muling napabuntong hininga ako. May nakasulat sa pinto na Office of the CEO. Dahan-dahan kong inilapit ang aking kamay na nakakuyom para kumatok. 3 beses akong kumatok, hanggang sa binuksan iyon ng isang babae na nakasuot ng office attire. "Good morning, ma'am. Kayo po ba si Miss Saavedra?" Tanong niya sa akin. "Opo," sagot ko. "Pasok po kayo. Hinihintay na po kayo ni Mr. Ranches," wika niya. Niluwagan niya ang pagkakabukas ng pintuan. Pumasok ako sa loob at nakita ko si Jay na nakaupo patalikod sa akin at tinitingnan ang tanawin mula sa labas ng bintanang salamin ng building. Napalunok ako nang umikot ito gamit ang swivel chair. Tiningnan niya ako ng matiim hanggang sa napako iyon sa babaeng kasama niya. "Iwan mo muna kami, Miss Iya," wika ni Jay. Yumuko naman ng babae at agad na lumabas ng silid. Silang dalawa na lang ngayon ni Jay ang nasa loob. Tinitigan ako ni Jay. Pakiramdam ko mawawalan ako ng malay sa ginagawa niya. "Please have a seat, Miss Saavedra," wika niya at iministra ang kinaroroonan ng upuan na nasa harap ng kanyang mesa. Agad kong tinungo iyon at naupo. "Bakit ka nagpaset ng meeting sa akin, Jessa?" Tanong niya habang mariin pa rin siyang nakatingin sa akin. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. "Mr. Ranches, nandito ako para tanungin kung magkano ang utang namin sa'yo," wika ko. Tumango siya at binuksan ang drawer ng mesa niya at kinuha ang maliit na tseke. "Tingnan mo dito. Nandyan ang sagot sa tanong mo," wika niya at inabot ang tseke sa kanya. Kinuha ko iyon at binasa ang nasa tseke. Halos manlumo ako sa natuklasan. Bakit ganito kalaki ang utang ng aming pamilya? Ganun na ba talaga kagipit ng kumpanya para magkaroon ng ganitong kalaking utang? Naninikip yung dibdib ko. Paano ko mababayaran ang utang namin? Ibinalik ko ang tseke kay Jay. "Bigyan mo ako ng 2 buwan para mabayaran yan," wika ko. "Kailangan ko ng konting panahon para akupahan ng ganong halaga." "No, may kasunduan kami ng iyong mga magulang. And 1 week na lang yung palugit para mabayaran nyo ang utang. Kung hindi, mapapasakin ang kumpanya nyo dahil yun ang collateral na hinihingi ko sa mga magulang mo," wika niya. Hindi ko na maiwasang mapaluha, subalit pinahid ko iyon. Nakita ko sa mga mata ni Jay ang awa sa kanyang mga mata. Hindi niya dapat ako kaawaan. "Paano ko mababayaran in just 1 week, Jay? Give me another week. Gagawa ko ng paraan para mabayaran ang utang namin," wika ko sa nagsusumamon tinig. "Jessa, alam mo kung gaano kahalaga ang kasunduan sa isang negosyo. Kaya 1 week lang. Kung hindi nyo yun mababayaran, mapapasakin ang kumpanya nyo," wika niya. Tumayo ako. "Okay, 1 week. Mababayaran ko ang utang namin sa'yo," wika ko at agad kong ginawa ang pagtalikod para magtungo sa pintuan para lumabas. 7:00 na ng gabi. Binabagtas ko ang daan patungo sa bahay. Subalit hindi pa rin mag-sink in sa isip ko kung bakit ganun kalaki ang utang ng mga magulang ko. 200 million. Ang laki. Hindi man lamang naisalba ang kumpanya sa ganoong halaga. Kailangan ko makausap si ma'am at dad. Na marating ko ang bahay ay bumaba muna ako, pinindot ang doorbell. Lumabas mula sa pintuan si Ate May at nagtungo sa kinaroroonan ko. 35 years old na to. Nagpapasalamat ako kasi hindi pa siya umaalis sa bahay. 4 na taon na siyang naninilbihan sa amin. Binuksan niya ang gate para makapasok ako. Tinungo ko ang sasakyan at pinasok sa loob ng bahay. Umibis ako ng sasakyan at hinintay si May na makalapit sa akin. "Asan si na ma'am at dad, ate?" Tanong ko kay May. "Nasa taas po ata, ma'am. Sa kwarto po nila," wika niya. Agad ako naglakad papasok sa bahay at tinungo ang pangalawang palapag ng bahay. Nang matapat ako sa kwarto nila, ay agad ko iyong ipinihit. Pagbukas ko ay tumambad sa harapan ko si na ma'am at dad na may mga papel sa ibabaw ng kama. Mukhang nagulat sila sa aking pagdating. "Anak," yun lang ang sinabi ni ma'am. Si dad ay na-statue sa pagkakaupo. Lumapit ako sa kama at dinampot ang isang papel. Nakalagay doon ang pangalan ni Jay. Tiningnan ko pa ang iba. Ganon din. "Ito ba yung mga resibo sa lahat ng utang nyo kay Jay?" Tanong ko. Mahina man iyon pero nababanag ang galit ko sa mga sinabi ko. "Oo anak, 1 linggo na lang kasi yung palugit sa utang natin sa kanya. Kaya hindi namin alam kung anong gagawin namin,"
Wika ni Dad. Napapikit ako. Gusto na bumagsak ng mga luha sa aking mga mata subalit pinigilan ko. Gagawa ko ng paraan para mabayaran natin ang utang. Wika ko. Gustuhin ko mang magalit, subalit hindi ko magawa. Sila pa rin ang mga magulang ko. Kung wala sila, wala ako sa mundong ito. Nandito pa rin ako sa kwarto ng aking mga magulang habang nakikinig sa kanila. Nabaon din sa utang si Dad dahil sa palagi nitong pagsusugal. Kaya yung ibang inutang niya kay Jay ay pinambayad sa utang niya sa mga kakilala na nautangan niya. Napabuntong hininga ko. Sa tagal ng panahon na hindi ako nakikialam sa kumpanya, ganito pala ang nangyayari. Ganito na pala kalala. Patawarin mo ako anak. Nalibang ako sa mga pinagagagawa ko. Wika ni Dad. Wala na akong magawa. Nandito na eh. Ito na ang naging bunga. Gusto kong magalit. Gusto kong magwala. Gusto kong magdabog pero wala akong karapatan dahil wala akong naging ambag sa kumpanya. Hinaplos ko ang kamay ni Dad na nakapatong sa kanyang tuhod. Tapos na yun, Dad. Gagawa ko ng paraan para mag-provide ng halagang iyon. Pero alam ko sa sarili ko na mahirap gawin yun. Hindi birong halagang utang namin kay Jay. Mayroon akong ipon sa bangko pero hindi yun sapat. Paano anak? Tanong ni Mom. Ngumiti ako ng mapait. Paano nga ba? Bahala na. Basta Mom, ako ang bahala. Yun ang lumabas sa aking bibig. Una kong pinuntahan si Vina subalit wala din daw itong maipahihiram. Sumunod si Sam. Ngunit kagaya rin ni Vina, wala rin siyang maipahiram. Napabuntong hininga ko habang sakay ng sasakyan papunta sa Rancho Steel Corporation. Tapos na ang isang linggong palugit ko. Sana ko kukuha ng pambayad kay Jay. 10 million ang laman ng bank account ko pero kulang yon. Siguro kung magbibigay ako ng 10 milyon para bigyan siya ako ng palugit. Yun ang naisip kong paraan ng mga pagkakataong yun. Nang marating ko ang Ranches Corporation ay ipinark ko ang aking sasakyan sa parking area at umibis ng sasakyan. Pumasok ako sa loob ng building. Angad na bubungad sa akin ang malamig na hangin na nagmumula sa air-conditioned building. Pumunta ako sa reception desk at sinabi ang pakay ko. Agad naman niyang imunestra ang elevator na katunayan na pwede na akong pumunta sa 7th floor. Agad ako nagtungo doon. Habang sakay ng elevator ay hindi ko maiwasang kabahan. Sana pumayag siya na bigyan ako ng ilang linggong palugit. Nang bumukas ang elevator ay lumunok muna ako bago lumabas. Nilakad ko ang hallway patungo sa office ni Jay. Nang marating ko iyon ay mabilis akong kumatok at binuksan iyon ni Jay. Bakit si Jay ang nagbukas? Mukhang nabasa ni Jay ang ekspresyon ng aking mukha. Nag-leave si Miss Iya. Dahil nilalagnat siya. Come in, Miss Saavedra. Wika niya. Agad kong inihakbang ang mga paa ko sa loob ng opisina. Nagtungo si Jay sa kanyang upuan habang ako ay nagtungo sa aking kinatatayuan na hindi maihakbang ang mga paa. Hindi ako nangangain ng tao, Miss Saavedra. Umupo ka. Wika niya. Doon ako nagpasyang ihakbang ang mga paa ko patungo sa kinaroroonan ng upuan niya na nasa harapan ng mesa. Tumingin siya sa akin na wari, sinisipat ang aking kaanyuan. Mas lumakas ang dating niya at mas lalo itong gumwapo. Mukhang wala kang dala ngayon, Miss Saavedra. O baka naman nakacheque yan? Tanong niya sa akin. Napalunok muna ako bago tuloy nagsalita. 10 million lang yung dala ko, Jay. Wika ko. Iniangat ang ulo niya at tinitigan ako. Kumurba ang kilay niya na para bang hindi nagustuhan yung narinig. 200 million ang kailangan ko, Jessa. And hindi 10 million. Wika niya at muling ibinalik ang tingin sa ginagawa. Jay, kahit ngayon lang, wala na akong ibang mapaghihiraman. Please, kahit 1 linggo pa. Pagsusumamo ko. Kahit nagmumukha na akong tanga sa harapan niya, pero wala eh. Importante sa akin ang kumpanya. Gusto mo bang mabayaran ang utang niyo nang walang nailalabas na pera? At maisalba natin ang iyong kumpanya? Wika niya habang nakatingin ng diretsyo sa kanya. Nagpanting ang tenga ko sa narinig. Mukhang may hindi magandang mangyayari. Pero kahit ganun man, handa kong tiisin yon. Huwag lang ang bagay na hindi ka nais-nais. Be my housemaid. Naghahanap ako ng katulong sa aking bahay. Dahil buntis si Dinah, kaya kailangan muna niyang mag-leave. 1 taong paninilbihan sa akin, Jessa, at makakabayad na kayo sa utang niyo sa akin. Wika niya. Maging katulong ako sa bahay niya. Sa bagay, kung tutuusin maliit na bagay lang yon kumpara sa magiging kapalit na 200 million na utang namin. Ano, payag ka? Wika niya. Hindi na ako nag-atubili, baka magbago pa ang isip niya. Oo, pumapayag ako. Wika ko. Tumango siya. Okay, that's final. Wika niya. May inabot siya sa akin na papel na kasunduan namin na magiging katulong ako sa kanya.
Pinirmahan ko yun at ibinigay sa kanya. Hindi ko akalain na katulong lang ang magiging katumbas ng 200 million na utang namin sa kanya. Pwede ka na mag-start sa susunod na araw. Wika niya. 6:00 ng umaga, linggo. Heto ako ngayon nag-i-empake ng mga gamit ko para sa pagtungo sa bahay ni Jay Ranches. Alam kong hindi magiging madali pero kakayanin ko. Para sa kumpanya. Alam na din ni na ma'am at dad ang desisyon ko. Tutulman sila, ibuo na yung desisyon ko. At pinirmahan ang kontrata kaya hindi pwedeng umatras. Narinig ko ang paghinto ng sasakyan. Dumungaw ako sa bintana para malaman kung yun na ba ang sundo ko. Di ako nagkamaling yun na nga. Kinuha ko ang traveling bag at agad na tinalunton ang daan palabas ng bahay. Nilako ang gate nang makalabas ako. Pinagbuksan ako ng driver sa likod ng van at tinulungan akong mailagay sa loob ng van ang dala kong traveling bag. Nang marating namin ang bahay ni Jay, ang mansyon pala, ay agad akong lumabas ng sasakyan. Nalula ako sa laki niyon. Napakaganda, kakaibang disenyo. Kapag mapapadaan ka sa mansyon, siguradong mapapasulyap ka. Miss Jessa, tara na po. Wika ng driver sa akin. Sumunod ako sa driver na may bitbit na traveling bag ko. Tinungo namin ang entrance ng bahay at binuksan niya iyon. Na makapasok kami ay hindi ko maiwasan na malbula sa nakikita ko. May malaking chandelier sa gitna. Ang mga upuan at nangingintab sa kakinangan at ang linis ng sahig. Hindi may pagkakaila na malayo na ang narating ni Jay. Umakit ang driver sa pangalawang palapag. Sinundan ko siya hanggang sa huminto kami sa isang kwarto. Dito po ang magiging kwarto niyo, Miss Saavedra. Wika niya at binuksan ang pintuan. Pumasok ako sa loob at ginala ang paningin. Malinis, maayos ang mga gamit. Kaso masikip. Hindi gaya sa condo unit ko na sobrang luwang. Mukhang mamimiss ko yung condo unit ko. Subalit ayos lang yon. 1 taon lang ang pagtitiis ko. Bumaba na lang po kayo, Miss Saavedra. Kailangan niyo pong ipagluto si Sir Jay ng agahan. Wika niya at agad tumalikod bago pa man ako makapagsalita. Mamaya ko naaayusin ang mga gamit ko. Ipagluluto ko muna ng pagkain si Sir. Bumaba ako ng pangalawang palapag at tinungo ang kusina. Muntik pa ako maligaw dahil sa sobrang luwang ng mansyon. Nang marating ko ang kusina ay agad ako nagsalang ng kanin. Baka marahil nagkakanin siya tuwing umaga. Pagkatapos kong maisalang ang kanin, naghanap ako ng maluluto sa fridge. Nakakita ko ng itlog at kumuha ng 5. Gagawa ko ng bacon. Patapos na ako magluto nang may marinig akong yabag ng mga paa sa di kalayuan. Lumingon ako at nakita si Jay na nakashort lang. Walang suot na damit. Kitang-kita ang pawis niya na dumadaloy sa kanyang katawan. Nag-iwas ako ng tingin at inabala ang sarili sa ginagawa. Kain ka na. Wika ko at inilapag ko ang mga pagkain sa mesa. Umupo siya sa mesa at nagsimulang kumain. Tinitingnan niya ako. Saluhan mo akong kumain. Wika niya. Nag-atubili pa ako pero baka kapag tumanggi ako magalit siya. Kaya umupo na rin ako sa upuan na nasa harapan niya at nagsimulang magsandok ng pagkain. Tumangu-tango siya habang kumakain. Masarap ang luto mo. Puri niya sa akin. Salamat. Wika ko. Narito ako ngayon sa grocery store. Namimili ng stock na pagkain. Binigyan ako ng 10,000 na pang grocery at dapat mabudget ko yon. Namili ako ng mga canned goods, noodles at iba pa. Nang nasa counter na ako, ibinigay ko lahat ng pinamili ko. 22,031 ma'am. Wika ng cashier ma'am. Hala, paano to? Wala akong dalang extra cash. Biglang may nag-abot ng 2,000 at 100 sa cashier. Tiningnan ko kung sino ang nag-abot. Mike? Kinuha ko muna mga pinamili ko at nagtungo sa isang bahagi ng grocery para hintayin si Mike. Na matapos siya ay agad siyang nagtungo sa kinaroroonan ko. Salamat Mike. Wika ko at ngumiti sa kanya. Wala yon, para naman tayong hindi magkakilala. May sundo ka ba? Wala magkukumute sana ako kaso ubos ang budget. Halika na, ihahatid na kita. Wika niya at kinuha niya mga pinamili ko at nagtungo sa labas ng grocery store. Hindi na ako nagprotesta pa. Sumunod ako sa kanya habang sa parking area ng grocery store. Isinalansan nito sa loob ng kotse ang mga pinamili ko. Pinagbuksan ako ng passenger seat. Agad akong sumakay sa loob ng kotse at umikot naman siya patungong driver's seat. Na makapasok siya, iniatras niya ang kotse palabas ng parking lot. Sa condo unit ka pa rin ba nakatira? Tanong niya sa akin habang nasa daan kami. Hindi na, kay Jay ako nakatira. Wika ko. Paano ko ba ipapaliwanag sa kanya ang nangyari? Siguro ayos lang naman na malaman niya yung problema ko. Baka sakaling may advice siya. Nagli-live-in kayo? Di ba hiwalay na kayo? Wika niya. Natawa ko sa sinabi niya. Hindi, ano ka ba? Katulong ako doon. Nagkaroon ng utang yung pamilya namin sa kanya kaya ito ang nangyari.
Wika ko. Tumingin siya sa akin at tumango-tango at hindi na nagtanong pa. Siguro iniisip niya na sensitibo na yung topic na yon. Ang bilis magbago ng panahon, no? Akalain mo yun, tagapagmana pala siya. Wika niya. Ang tinutukoy niya ay si Jay. Si Jay ay anak ni Dante Ranches sa ibang babae. Yun ang ina ni Jay. Subalit hindi nakaanak si Dante at asawa nitong orihinal. Yan lang ang alam ko sa ngayon. Hindi ko alam kung paano siya natagpuan ni Dante. Nang marating namin ang mansyon ni Jay, ipinababa na ni Mike ang mga pinamili ko. Mauna na ako, Jessa. Nice seeing you again. Wika niya at pumasok na siya sa kotse nang maibaba ang pinamili ko. Salamat, Mike. Wika ko at kumaway sa kanya. Nang mawala na sa aking paningin ang kanyang kotse, itinulungan ako ng gwardiya na ipasok ang lahat ng pinamili ko sa bahay. Nang maipasok sa loob ng bahay, nagpasalamat ako sa kanya at bumalik na siya sa trabaho. Sino yung kasama mo? Tumingala ako mula sa ginagawa ko para makita si Jay na palapit sa kinaroroonan ko. Si Mike, kakilala ko. Wika ko. Naningkit ang kanyang mga mata. Ano nangyari sa 10,000? Kumulang ba at kailangan mo pang magpahatid? Wika niya, sa galit na tinig. Gusto ko siyang sumbatan. Ano naman kung hinatid ako? Wala akong nakikitang mali sa paghatid niya sa akin. Pero wala akong karapatan dahil siya ang may hawak sa akin ngayon. Baka kapag sumumbat ako bigla niya akong palayasin dito. Sorry, napadami yung pinamili ko, kaya hinatid niya ako. Wika ko habang nakayuko. Hindi ko kayang tiningnan ang kanyang mga mata. Napunong-puno ng galit. Samantalang noon kami, ni hindi ko maalala na nagalit siya sa akin. Biglang kumurot yung puso ko sa isiping iyon. Ibang-iba na si Jay noon at ngayon. Don't do that again. Dahil ayaw ko na hinahatid ka ng kung sino-sino. Mamaya mapano ka. Kargo pa kita. Wika niya at agad na tumalikod. Hindi ko na napigilan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Yun palang dahilan kung bakit ayaw niyang kasama ko si Mike. Hindi dahil sa nagmamalasakit siya. Pinunasan ko ang mga luha na naglandas sa aking mga mata.